may mga pagkain na pwede nating iwasan at pwede nating kainin para maiwasan ang sobrang pagtaas na estrogen ng isang babae para hindi masyadong mataas na prostaglandins yung mapoproduce at hindi magkakaroon ng dysmenorrhea yung babae. Hi everybody, I'm Doc Mengay. For this vlog, I'm going to share with you yung mga pagkain na kontra dysmenorrhea. Naisip kong gawin tong vlog na to kasi marami ako na-encounter na mga pasyente sa clinic na mga babae, syempre, na nagpapagawa sa akin ng medical certificate kasi umabsent sila kasi sumakit ang puso nila during menstrual period nila. So, naisip ko baka makatulong to para sa mga nagkakaroon ng mga painful menstrual period. Okay? So, start tayo. Okay, explain ko sa inyo paano nagkakaroon ng dysmenorrhea yung isang babae. Pag kasi yung babae nagre-regla, yung endometrial cells o yung lining ng matres, they break down. No? Tapos sumalabas ito doon sa babae bilang regla. Itong endometrial cells na to, pag nag-breakdown sila, ay naglalabas ito ng chemical na tinatawag na prostaglandins. Itong prostaglandins, ito yung nagsasanhi ng menstrual cramps. Pag sobra-sobrang prostaglandins na napoproduce ng endometrial cells, pumapasok ito sa bloodstream o sa dugo ng babae. Tapos nagsasanhi rin ito ng pananakit ng ulo, sensation na parang gusto niya masuka, nausea, vomiting, at saka diarrhea. So, maraming epekto sa katawan nitong prostaglandins na to. Pero yung prostaglandins ba talaga yung dapat natin sisihin para sa nararamdaman na dysmenorrhea ng isang babae? Actually, hindi. Kaya lang naman din kasi nagkakaroon ng ganitong pakiramdam yung babae, dysmenorrhea, dahil sa sobrang daming estrogen. Kasi kapag mataas yung estrogen ng babae, sobrang kapal. Kapag abnormally high yung estrogen ng babae, sobrang kapal na nagiging endometrial lining o yung lining ng matres ng babae. Mas maraming magbe-breakdown na endometrial cells at mas maraming prostaglandins ang mapoproduce na chemical. So, may mga pagkain na pwede nating iwasan at pwede nating kainin para maiwasan ang sobrang pagtaas na estrogen ng isang babae para hindi masyadong mataas na prostaglandins yung mapoproduce at hindi magkakaroon ng dysmenorrhea yung babae. So, ipapakita ko sa inyo yung listahan ng mga pagkain na dapat kainin at di dapat kainin para maiwasan ang dysmenorrhea. Okay, ito na yung listahan ng mga pagkain na dapat kainin at dapat iwasan. Okay, dito muna tayo sa taas. Eat plenty of whole grains, brown rice, whole grain bread, oatmeal, etc. Vegetables, ito, broccoli, spinach, carrots, sweet potatoes, sweet chard, Brussels sprouts, etc. Legumes, beans, peas, lentils, fruits, apples, mangoes, berries, oranges, and other fruits. So, makikita ninyo, ang nire-recommend nila, more fruits and vegetables na very high in fiber. Kasi ganito yon, yung estrogen na nasa dugo ng isang babae, kinukuha yan ng liver. Then, from the liver, mapupunta yan sa bile duct. From the bile duct, mapupunta yan sa intestine. Dun sa intestine o sa bituka ng babae, kapag kumakain ka talaga ng high fiber food, sisip-sipin ito ng fiber, tapos ilalabas sa katawan mo. So, maiiwasan ng babae yung sobrang taas na estrogen sa katawan niya. So, kapag nagkaroon siya ng regla, hindi masyadong makapal yung lining ng matres na ilalabas niya, less yung prostaglandins na mabubuo o mailalabas, then hindi siya magkakaroon ng dysmenorrhea. Okay, tignan naman natin yung mga pagkain na kailangan iwasan. Okay, animal products like fish, poultry, meats, eggs, and dairy products. Refined grains, white bread, refined cereals, pastries, etc. Added vegetable oils like salad dressing, margarine, and all cooking oils. Fatty foods, donuts,
cheese, french fries, potato chips, and others. So, yung mga animal-based food, the very high in cholesterol at saka fatty foods, kailangan talaga iwasan. Kasi itong mga pagkain na ito, nakakapagpataas na estrogen level ng babae. Okay, sana may natutunan kayo dito sa vlog ko na to. If you like this video, click the like button and subscribe to my YouTube channel kung hindi pa kayo nagsasubscribe. Okay, bye-bye!